Good morning everyone. It's January 3rd. Today, ayoko sanang lumabas kasi 90% ang raining ang ano dito ang weather forecast, and it's been raining since early this morning. Ayan oh, basa pa yung mga kali oh. Ayan oh, basa. Pagkatapos super ginaw at malakas ang hilo ko today as usual. Ininom ko, na-blood pressure monitor muna ako bago ako umuwi. Lumabas just to be, safe and sure. Nasa 129/73, ang pulse is 90. So ang ginawa ko, ininom ko na yung metoprolol ko just to be sure. Tapos walang choice kailangan lumabas at gumawa ng errands at pumunta ng post office para bumili ng money order dahil bayaran ng rent ngayon sa bahay. At yung roommate ko ay nasa Pilipinas, so ako ang gagawa nito whether I like it or not, kahit malakas ang hilo ko. Tapos kailangan ko rin gawin yung iba pang errands, including mag grocery shopping. Wala nang laman yung rep, at bumili ng water. Look, napakalamig at nakikita nyo yon, yung mga building halos covered pa ng fog. Napakakapal ng fog at napakaginaw at umuulan pa, so double whammy. Okay lang sanang malamig kung hindi umuulan dahil nakakadagdag ng at nakakatakot yung pababa ng mga ganyan. Matatarik yung hills na up and down, tapos ang lakas ng hilo ko, yung tuhod ko nanginginig, so kailangan kung tuwing lalakad yung paa ko, kulang na lang yung mga daliri is sumabit. Yung parang kuko ng agila, talagang super diin sa simento yung mga daliri ko, kaya yung force nun hindi maganda sa knee. Yung knee ang nagsasuffer, kaya yung left knee ko is laging kumikirot at nagpapop. Tuwing aakyat ako pataas, parang feeling ko magpapop yung knee ko. By the way, ito yung isa sa favorite church ko dito na napakaganda ng design. Ano to? Church to ng mga French. Ayan o, nakalagay o. Église Notre Dame de Victory. Ganon. I know I didn't pronounce that correctly, but yan ang pangalan niya. Ayan, nakalagay o. Na-met ko na yung father dito, yung pare, ang bait. Ang ganda, no? Isa yan sa pinakalumang churches dito na nakasurvive ng mga malalakas na nagdaang lindol. Ano yan dito? Ayan o. 1856 to 1956, elected by the citizen of French ancestry from the San Francisco Bay Area to commemorate the centennial of the Church of Notre Dame de Victory, tablet placed by the California Historical Society October 20, 1956. Pero erected siya 1856 originally. Ganda. Dito yan sa Bush Street and between Bush and Stockton. Yep, and Grant. Yeah. Ayun, pinakita ko lang sa inyo para at least, diba? Ayun. So, ang baba ko papunta pa doon sa kaloob-looban na matataas na building na yan. Financial District ang tawag dyan. Pupunta ako ng Chase Bank, mag-withdraw, and then pupunta ng post office, bibili ng money order, and then off to other errands. Pupunta ako ng 16th Mission and 23rd Mission. Magsasubway ako na train at manggo-grocery sa Trader Joe's. Ayoko sana talagang lumabas dahil ang ginaw at ang hilo ko on and off. Iba-iba yung frequency ng hilo ko, plus yung tunog sa tenga kong high pitch on both ears, yung tinnitus ko lagi yan. Tinitrigger niya yung hilo ko kaagad. Gaganda ng mga antique shop oh. Ayan oh. Ganda nung ganda nung chandelier oh. Tapos may mga kung ano silang pan-display. Chinatown na to, ayan oh. Ito yung arc ng Dragon Gate. Arc Dragon Gate. Diyan marami rin mga bilihan ng mga ganyan. Ayan yung mga French na cafe, restaurant, Le Central, and Cafe de la Fraise, and Hotel Triton or Triton. And then all the way down is Market Street. Main Street dito sa San Francisco. Ayan yung Starbucks. Alright. Pwede naman tumawid. Chinatown. Oh, diba? Maganda ng mga chandelier. I'm always so fascinated with chandeliers, lalo na pag antique looking. Ooh, look at that.
Napakagandang mga chandelier. Oh my goodness, look at that one right there. Ang laki no, napakaganda. Oh my goodness, look at that eagle. Wow. Gorgeous. Dahan-dahan lang ang lakad. Dahil ang hilo ko, lalo na pagka lumilingon ako pataas, pababa, o kaya side by side yung peripheral view ko. Meron kasi akong peripheral vestibular migraine, no, na ano yun, what you call it? Nung nagpunta ako ng therapy ko, pinadala ako ng primary care physician ko sa therapy, sa ENT at saka sa neurologist, and then na-diagnose nga na yung peripheral vestibular migraine. Nag-therapy ako niyan for like a few months. And then may mga exercises na pinapagawa sa akin. Another heart right there. Ganda, di ba? Ang cute. Marami niyan dito sa San Francisco. Iba-ibang scattered all over downtown San Francisco yung mga giant heart na iba-ibang local artists ang gumawa at based on their yung mga selected na foundations nila. Yung proceeds doon pupunta sa mga selected chosen foundation nila. Alright, nandito na ako sa Kearny to, I'm pretty sure. Yep, ayun o. Kearny Street. Dito yung International Food Court. Ayun, International Food Court. Sarado lang ngayon eh. Pero dyan ako kumakain. Dahil may Pilipino dyan sa food court na yan. Ayan, International Food Court. Napupunta na ako dyan. Ano pa lang ako, nasa 20s pa lang. I just turned 49 last December, a week ago. Alright. Just that's it for now. Take care everyone and God bless sa ating lahat. Happy New Year again! Ito nga pala yung favorite kong pizza place, Escape from New York. Dati nasa malapit sa Market Street and Stockton. Lumipat sila dito, Escape from New York. Mura ang pizza dyan pag happy hour, $3 lang. Ayan na. Our happy hour is every day from 4 p.m. to 6 p.m. May pizza ka na plus drinks. Napakamura lang. Ayun yung mga presyo nila doon. May $4, may $3. Saan ka pa? And $5. At ang ganda ng pwesto, di ba? Ang dami mong pwedeng upuan, either inside or outside. Very posh. Ang ganda pa nun, no? Para kang nasa New York. Yung lumang building na yun, no? Ang taas, grabe. And tapos may bookstore dyan, and art store. Ang ganda, na. Ang kapa. Ang tataas ng mga building. Ang gaganda ng mga building. I love it. Ito, Pete's Coffee. Ayan. Oh, and she gets. Oh, I think I did that. Ayun yung Chase Bank. Punta tayo ng Chase Bank. Kailangan mag-withdraw ng cash kasi bibira ang bank dito na bukas mostly puro ATM na lang. At saka wala akong time pumasok ng bank dahil magsasaboy ako at 2 errands ang gagawin ko. Actually 3. 16th mission, 23rd mission, and then South Banes. Pupunta ako. Financial district tong area na to. Ayan na yung ATM. Okay, mag-withdraw lang ako. Magkano ba ang kailangan kong kunin? 3, 4, 5, mga 600. Nagbi-video ako just in case may mag-sneak up sa likod ko. Diba, at least ganyan. May tayo. May isip naman tong card na to insert. Paano? Try inserting your card again. Ayaw mo naman i-release. Punyeta talaga. Lagi na lang ganito yun. Lagi na lang may drama everyday. Nakasawa yung ganyan. Good morning daw.
Tapos gaganunin mo ako, good morning. Tapos, get cash. Enter amount. And then, choose bills. Ito lang gusto ko dito kasi pwede ka mag-choose ng bills. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 80. And then, ayan, total of 6. Print. Alright, ang ganda ng ayan no, barber shop yan at saka tailor shop. Ang cute. Napakaganda. Okay naman sa area na to kasi financial district to na medyo nakaka-worry sa downtown, yung sa malapit sa doon sa cable car area dahil malapit na rin yung sa Tenderloin eh. Take the card. Okay. And then take the cash. Ayan, nakuha na natin. Ayan yung barber shop oh. Diba ang ganda ng building nila? Barber shop yan, tapos tailor shop pa oh. Ayan oh, cable car, clothiers, Haberdashers, San Francisco British Goods Store since 1939 and barber shop at the same time. Look at that. Para kang pumasok sa ibang dimension kapag pumasok. Even yung facade ng building nila, it's really cool. O, diba? Cable car, clothiers. Very old-fashioned talaga, oh. Gorgeous. Diba? Yung mga naka-display, oh. Oh, yung mga picture. Wow. Pag pumasok ka dyan, pili mo you entered into a different dimension or era. Yung genre. And that is the Crocker Galleria. Maganda rin yung galleria na yan. At ito yung, sana bukas yung post office. Crocker Galleria, and then pag tumawid ka, Kearney Post Office. Yes, open. Thank you. Because ito, wala nang ibang post office dito sa downtown. Dati sa loob ng Macy's, kaso nagsara na. And then sa Fox Plaza, sa lampas ng Banes, wala na rin yung nagsara na rin. At walang pila. Usually, napakahaba ng pila dito. Alright, so I'm next. I think, pwede na. Okay, sige. Pipila muna ako. And then, bibili naman ako ng money order na worth 385 and 92 cents. Yep. Good morning. What can I do for you today? Just a money order for 385 and 92 cents, please. Three. Can I please have a small envelope if you I don't don't mind? have a small size. Oh, yeah, Only that's big one. fine. Because it's kind of like drizzling outside. And okay. Yes. Ayan na. Nakabili na tayo ng money order. Ayan na yung presyo. Diba? Ako, buti walang katao-tao. Ayan yung Crocker Galleria. Anyway, tapos na yung aking first errand. So, one errand down. So, secured na yung ating money order. Nilagay ko pa sa loob ng ziplock kasi umuulan, umaambon. Mahirap nang mabasa yun, no? Money order yun, tsaka medyo may kalakihan yung amount. Pupunta naman ako ng Union Square dahil magre-refill ako ng water kasi may libreng water refill station doon. Ba't ako bibili, diba? Mahal na ng water dito ngayon, no? Yung mga mineral water. At yun nga pala yung favorite kong bilihan ng alahas since 1994. But lumipat sila dito dahil originally nasa Market Street sila. Like 4th Market right next to Orpheum Theater and Crazy Horse. Ngayon lumipat sila rito sa Kearney Street and
Kearney and Grant, I guess. Yep, that's market right there. Doon ako pupunta. But anyway, yan. Maxford Jewelry. Ayun yung yung Chinatown na dinaanan ko kanina, Bush Street yun. Nandito naman ako sa Sutter Street. And then tinong yung building na yan, no? French, dati French perfumery and mga soap. Nagsara dahil sa, alam niyo na, pandemic. Pero ang ganda, di ba? Ang ganda nung mga flowers, saka yung structure ng building, parang Victorian era. And then right next door is, ayan, diba? Tapos, right next door is the Tusher Chocolate of Switzerland. Oh, diba? Nice. Oh. Cool. And then may jewelry shop. Huwag tayong lumingon. At yan ang isa sa addiction ko. It's hard for me to say no or not to come in and check it out. Kaya lagi ako napapabili. For now, bawas-bawas muna ng ganyan. Anyway, I'm heading towards Union Square. Marami rito mga art gallery shop. Yan, Stockton yan. All the way is under the tunnel. And then labas mo Chinatown na. Ang first street is Clay Street. Nandun yung Union Square. And then Apple Store. That's a salon. Diba? Very Christmassy pa rin ang nila, window display. Nakakahingal mag-vlogging, magsalita, tapos umaakyat ka ng medyo paslant yung daan. Tapos meron ka pang sipon. Ayan na yung Union Square right there. Starbucks. And then Grand Hyatt Hotel. As I said, ayun yung under the tunnel. Paglabas mo, Chinatown, Clay Street. Both side is may hagdanan. So may choices ka. Either you walk underneath the tunnel or you walk up the stairs and then up the hill and then may stairs pababa. Ako, either way, na-try ko na yan. 100 times or maybe 1,000 times dahil since 1994 pa. And my favorite, one of my favorite thing to go and see is that water fountain over there. That's Ruth Asawa's fountain. Very, very beautiful. Very intricate. Yung mga details ng fountain. You know. Nakikita nyo yung mga nakaukit na yan sa loob ng ano yan. Lahat ng mga details na yan is about San Francisco. Lahat ng mga landmarks, mga tourist spots, nilagay niya dyan sa fountain na yan. Kaya yung fountain na yan is very, very intricate, very interesting, and very beautiful. Merong yan, yung sa pavement, nandun yung mababasa nyo yung kung sino yung artist, si Ruth Asawa nga. And she's very famous. Marami na siyang ginawa na kung ano-ano all over San Francisco. And nandyan, pumunta kayo dyan, Stockton Street near Union Square, Powell Street and Stockton, ang main street. And then nandito yan, sa tabi ng Grand Hyatt Hotel. There you have it. Bombay Brasserie na hotel. Ayun, may puso na naman, diba? As I said, nagkalat yung mga giant hearts na yan dito sa buong Bay Area. 4 yan. Sa 4 corner ng Union Square may iba't ibang giant hearts na iba-ibang design. Meron pa ring ice skating. Up to yata yan first week of February bago tanggalin or itigil. Pero ang tinanggal na nila kahapon yung giant Christmas tree. Nakita ko yung breakdown nila nung bini-breakdown na nila yung, meron pa halfway halfway. Look. Diba halfway na lang yung giant Christmas tree. Sorry. There you go. And then ayan yung Apple Store. And that's the famous
Westin St. Francis Hotel. All the way yan hanggang taas. Tapos yung elevator nilang makikita mo sa labas ng building tumataas. Kaya super nakakalula. And of course, mga Nike Town. Mga shopping na yan. Na mga kung ano-anong brand name. Macy's. And then dito yung Neiman Marcus. Macy's Cheesecake Factory. Dito yung Tiffany & Company. And I forgot the other one. Alright. Ang ginaw talaga. Yung sinasabi ko palang isang store na katabi ng Tiffany & Company is Saks Fifth Avenue. There you go. Ayun, Saks Fifth Avenue. Right there. Katabi ng, yun naman yung Tiffany & Company. Yung may kulay parang, yung signature na kulay nila. Yung mint green. Dapat dahan-dahan sa pag-akyat dahil madulas ang granite na pavement. Minute ko na yung sound kasi nag-play ng music para sa mga nag-i-skating. Umuulan na nga, ang lamig ng panahon, nag-i-skating pa rin ang mga tao. Yan dating patisserie yan na nag-close due to pandemic. Ano yan? A cafe patisserie. Dito ko kukuha ng free na water kasi may isang refill station dito sa may kaliwa ko. Ayan yung ayan, dyan ako kukuha ng tubig. Yan, refill station yan. Daming ibon, no? Nagsama-sama yung mga kalapati. Pero nakakatakot lumapit kasi may pandemic ngayon dito ng bird flu. In-announce na sa news. Kaya iwas tayo sa mga ibon kapag marami tayong nakita. Dahil may isang case na rito ng bird flu sa California. Anyway, ayan, mayroon na naman isang heart. At saka yun, across the street is Neiman Marcus. May Christmas tree pa rin sila. Ayan, andito na ako sa may Powell Street sa 4th and Mark. This is 4th Street. That's 4th Street. This is Market Street. That's the subway, Muni Underground. Muni Underground and then subway as well. This is the cable car turnabout. Yung bilog na yan. Diyan umiikot yung cable car, kaya tinawag siyang cable car turnabout or turnaround. Kukunti lang ang nag-iintay ngayon na mga tourist dahil nga umuulan at malamig. Nanggaling ako sa Bloomingdale's Mall. Umamit lang ako ng banyo at sumilip lang ako sa H&M kung anong mga clearance sale after Christmas, di ba? After New Year. Baba na tayo. Papunta, ayan o. Muni. Yan, mga Muni Underground subway nila. Letter J, K, L, M, and letter T. 3rd Street that connects to Chinatown. And going to the out, yung papalabas ng papuntang China Basin. Ito ang Holiday Plaza. Right there. May cable car na cafe right there. Tinanggalan nila yung mga upuan dahil nga umuulan. Bank of America yan, yung magandang building na yan. And then Park 55 Hotel. And then Pax Plaza na may mga kung ano-anong restaurant. And nandiyan yung Carl's Jr. Ayan, ang Powell Street Station. BART. Ito yung BART. Ito yung Muni sa kabila. Pupunta ako ng BART dahil punta muna ako ng 16th Mission and then 22nd Mission. And then South Banes. Pero magta-top up muna ako ng Clipper card ko doon. Ayoko dito sa kabilang side. Magre-refill ako ng Clipper Transit card ko. Ito yan, Clipper Transit card. And then meron din doon add value. Dito buy here, add value, same thing. So mag-a-add lang ako ng sa aking Clipper card, this one. So, check natin muna ang balance. Dito mo ididikit kung magkano ang balance ng card. Wala, oh, 0. Nakalagay 0. Kasi brand new to, kadadating lang, kakarenew ko lang. Expired this year. Ayan, kailangan minimum first value is 240. So, maglalagay ako ng $5. Okay, lalabas doon. Ayan, $5. Accept. Tapos, ididikit yan dyan para maipasok sa card. Ayan, thanks for choosing. Thank you.
Tapos, hindi siya nagluwa ng resibo. Usually, i-ask kung gusto mo ng resibo. Pero para malaman mo kung talagang nakapasok yung laman, i-check mo ulit. There you go, $5. May libreng nickel, 505. Kasi $5 lang naman yung nilagay ko, di ba? Pinatungan ng nickel extra, naging 505. Kasi ang tawag dito. So, ayan ang laman nitong card ko. Yan, yan. Alright. Then, i-cancel natin para wala makakita. Alright. So, ready na tayong gamitin. Punta na tayo sa BART. Dati nagkakamali ako dito. Ako napapapasok sa metro. Yung Muni. Pagka na-swipe mo na yung card mo at nag-change mind ka at lumabas ka kaagad, it doesn't matter kung sumakay ka ng subway o hindi. Basta na-swipe mo, ano na yun, subtracted na yung pamasahe. Sayang yung $2.50. Hindi yun non-refundable yun. They're not gonna reimburse that. So, you always have to be careful and always dapat presence of mind at dapat alam mo kung BART ang pupuntahan mo ay nakalagay BART. Bagong ano yan, mga pinto ng BART dati. Katulad dati, walang ganun lang. Maraming hindi nagbabayad, tumatalon lang. Kaya ngayon, hindi yan bubukas hanggat hindi mo sinaswipe yung card mo. Katulad nito. Saan ba natin to itatap dito sa gilid? Marami nagkakamali kasi yung luma dito. Hinahanap nila na doon sa gilid. O, ayan, bumukas. O, diba? There you go. Tapos sasara. Tapos bubukas ulit. There you go. Tapos sasara. There. It's much safer that way because no one can just climb over. Because a lot of people are not paying their fare. And it's not fair, you know? For people who speaks income, trying to make ends meet, but still paying their fare, and some people are just climbing over to get a free ride. That's not right. Hi, under renovation yung escalator pababa, kaya napakahabang hagdanan. Ang lakas ng hilo ko, kaya sobrang kapit ako. Nanginginig yung tuhod ko, punyemas. Anyway, sige na. Dahil baka nakaka-distract tong what you call it, pagbabloging. Later ulit. Dito na ako sa Powell BART Station. Ayan nakalagay. Powell. Yung kabila, papuntang yan, out of the Bay Bridge. Ito na yung tren. Punta naman ako ng Daly City or Mission, ganyan. Itong kabilang platform, lalabas kayo ng niyan, Bay Bridge. Dadaan niya sa ilalim ng dagat, under the tunnel. San Francisco Airport bound yan. Ay, nakalagay. SFO Airport bound. Now boarding out. Powell Street. This is a yellow line train to San Francisco International Airport. Nakakahilo lang. Ang bilis ng tren. Sakit sa tenga. Lalo ako meron akong pinitis sa Murkers. Kita niyo yung ilaw na yun na doon. Mga ganun kabilis. Kaya hindi ka maiinip eh. Even galing ka dito sa downtown Powell Street all the way to San Francisco Airport. Para ka lang nagkape. Sobrang bilis. How much more pagka nagawa na nila yung bagong train na sinasabi nilang bullet train, because I think that's underway na, or in the works. Hanggang anong araw yun, Las Vegas. So pwede nang hindi mag-aeroplano. Las Vegas from here to Las Vegas, diba? That would be awesome. Now boarding out. 16th Street Mission. 16th Mission. The doors are closing. The doors are Clear of the closing. doors. Please clear out the doors. And then, hagdanan na naman pataas. Sobrang taas ng hagdanan dito. Grabe. Good luck sa aking left knee. Grabe, kahingal. Ayan na yung... Ito pa. Tingnan yung hagdanan na sinasabi ko kung gaano kataas. Ayan. Diyos mio. Mataas yan. All the way up yan. Grabe.
Alright, exit. Ano ulit tayo? Tap card, pass accepted. And here is the super high stairs that I'm talking about. See that? Whenever that escalator is broke, it's not working. Tingnan mo naman kung anong aakyatin namin. May elevator pero siksikan eh. Matagal ang hintay. Basa pa nga eh, oh. May mga tulo-tulo pa ng tubig kaya ingat-ingat dahil mahirap madulas. And it's my favorite produce market when I used to live here in 16th Valencia. 6th Valencia Street is on that side. I live here for 5 years. And that's where I used to go to buy produce and other stuff. And before, there used to be McDonald's across the street and Burger King over there, but they're both closed now. And then there's used to be a huge Walgreens right there where that bus right now. That's Walgreens before. Closed na rin siya. Ang dami na talaga nagsara na mga stores when I used to live here way back then. I would say kasi since I left here, I moved to Turk Street downtown for 13 years. And then 13 years, another 5 years that passed by. So that's how long since I left 16th Valencia. Almost 20 years when I used to live here. Punta muna ako sa Filipino Kapampangan restaurant dahil kailangan ko na mag-lunch. Gutom na ako. Mahirap malipasan ng gutom lalo't meron akong blood pressure fluctuation. Lagi ako nahihilo at may tendency na tumaas ang blood pressure kapag hindi ka kumakain on time. Naobserbahan ko yan sa fluctuation ng blood pressure ko. And also, ayan yung isa pa sa pinupuntahan kong store, Chinese store siya ba at marami siyang Filipino product tabi ng Burger King. Yan yung Burger King, yung maraming graffiti. That used to be Burger King. And ito naman yung lumang theater, Victoria. Dito ko napanood ang aking favorite na adult star, si Jeff Stryker. Dito ko siya pinanood noong 1996. Unang nood ko ng mga ganyan, 1996. Ang ticket is $100 kasi gusto ko talaga siya makita ng almost up close and personal. Well, pagkatapos naman ng show, nasa harapan siya ng door, lahat kinakamayan niya, hinahandshake niya. Naka-bathrobe lang siya ha. Kaya talagang naka-open pa yung bathrobe. And go figure, if you know what I mean, if you catch my drift. Sabi ko, di ba, adult star? So, you do the math. Yeah, dyan yan sa Victoria. Kaya memorable sa akin yung theater na yan. And until now, nasa akin pa rin yung ticket na sinasabi ko. Sana mahanap ko. Nasa maleta ko eh. And then i-insert ko dito. Sana lang mahanap ko, i-insert ko dito. Para to prove that I have a receipt. Because if you don't have anything to back it up, to prove it, then it's just a loose talk. Nowadays, ganun ang ang kalakaran. If you're saying something and then if you cannot show any proof, valid proof, then it's just a loose talk. They won't believe what you're saying or telling them. You always have to show something solid to prove it. To prove it. Anyway, ito na yung Ermas Restaurant. Ayun. Kapampangan Restaurant yan. Kain na tayo ng lunch. Katabi nito yung mga yan. Kusina Maya. Ayan. And then yung bagong bakery na ang sasarap na mga tinda nila. Ayan o. Tinan mo o. Diba? Parang panidirya sa Pilipinas. Diyan ako bumibili ng ng banana bread. Ang sarap. Grabe. As in. Eto. Ermas Restaurant. Teka, kain muna ako. Ayan, diba o. Go to jail or die. Or kill somebody. Pansit, barbecue. I love you.
May sisig, adobo, tocino, longganisa, at kung ano-ano pa. And then, may turon, lumpia, bangos, ginataang totong, kasaba cake, halo-halo. Ayun yung mga menu nila. Alright, kain muna ako. Ayan yung in-order ko. 1 item lang. Hindi naman ako malakas kumain. 2 item is $12. 1 item is $10. Ito lagi ko in-order. As I love fish. Pumpanog yan. Gusto ko kasi yung sabaw, may luya. Tapos garlic rice. Alright, kain tayo. Kain tayong lahat. Asim, sarap. Mahilig talaga ako sa sinigang kahit nung bata pa ako. Gusto ko maasim. Sinigang, lahat na may sabaw. Tinola, nilaga, bulalo, lapwa, tabudlo. Inunguya ko na maigi yung pechay ngayon kasi nung bata ako meron akong traumatic experience. Sobrang gutom ko pag uwi ko after school. Ulam namin may pechay. Lunok lang ako ng lunok. Bumara yung pechay mula dito hanggang ganyan, no? Buo, ganyang kahaba. Luwa ako ng luwa, ayaw gumalaw. Tapos naluha na ako dahil hindi na ako makahinga. Akala ko that's it na for me. As in, hindi na talaga ako makahinga. Ang tagal ko nang pinipilit iluwa, ayaw lumuwa. Ayaw lumabas. Tumulo na yung luha ko talaga. And then, naalala kong sungkitin ng daliri ko tapos sinugod kong yung pechay ang haba. Kaya may trauma ako sa pechay for a while. Hindi ako kumakain ng pechay. But since sabi ko, malaki ka na, get over it. Kahit traumatic experience yun ng elementary ka. Ngayon, inunguya ko na matindi yung pechay bago ko lunukin. Just to be safe. Kasi nga, hindi ka kong nabulunan at hindi nakahinga ng bata. Favorite fish ko rin ang pumpano kasi sarap ng lasa ng meat niya. Very buttery. Sarap umigop ng sabaw at ngayon malamig ang panahon. Umuulan-ulan. Minute ko ulit kasi may background song. Anyway, ito yung isa sa last errand ko for today dahil kukunin ko yung nakapamili na ako sa Target ng ibang kailangan ko and then dumaan ako sa Walgreens to pick up my maintenance yung prescription ko. So next in line ako para kunin na yung gamot. So hintay-hintay lang. Ayan na, nagawa ko na yung rent namin. Ihuhulog ko na dyan sa may rent box. Ayan. Yep, dyan. Para hindi makita yung address siyempre. Tapos, ayan, nakalagay US mail, rent only. Pagka mail lang nilagay mo, throw away yan. Rent only. Tingnan, yan, wala na, pumasok na. May magnet naman yan. Daming mail, oh. Kaninong mga mail lahat yan? Dami-dami naman. 698 Bush Apartment 100. Oo, ang dami-daming mail yan, ha. Anyway, ito yung lobby ng building namin. Yan yung elevator. Ang ginawa sa labas, ilalabas pa sana ako pero wag na, nakauwi na ako eh. Stay na ako indoor. Thank you for watching this vlog. I hope you had a great time and I'll see you on the next one, so watch out for it. Have a nice day. Take care and God bless.